Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa programang Ang Tanging Daan. Programang inihandog ng Church of Christ, Iglesia ni Cristo na naniwala na si Cristo ay tunay na Diyos at tunay na tagapagligtas. Si Cristo ang tanging daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Good morning sa Central Mindanao, North Cotabato, Kidapawan City, buong Mindanao, Visayas, Luzon. Magandang umaga po sa ating lahat, buong Pilipinas. Ganun din sa ating mga butihing OFW na nasa ibayong dagat. Good morning, good evening, good afternoon, good evening, anumang oras na makita ninyo ating live. Yes mga kaibigan, huwag natin kalitan na ibahagi po ang ating video sa Ang Tanging Daan Facebook account. Siyempre po mga kaibigan, paski-subscribe at click the bell button para po sa ating YouTube account na Kuya Elmer TV. Yan. I-add niyo po mga kaibigan at panuorin at i-share po ang ating live, ating video. Yes mga kaibigan, sa pamagitan po ng ating pag-share, pag-subscribe, para na rin po kayo nakatulong po sa gawain ng Panginoon. Ayan mga kaibigan, ngayong umaga, ating pag-aralan pong salita ng Diyos na ating masumpungan. Ay ating masumpungan sa Juan 14:14. Yan. Kung may banal kayong kasulatan dyan, buksan ninyo sa aklat ni Juan 14:13 hanggang 14. Ito po ang sinabi. At anumang hinihingi ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamagitan ng anak. Kung hihingi kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Yan, maraming salamat po mga kaibigan sa pagkabasa po ng salita ng Diyos. Ang tema po natin pag-usapan ngayong umaga, huwag kayo mabahala. Yan, huwag kayo mababahala. Yan. Mga kaibigan, kapatid, ang lahat na nating pangangailangan ay kailangan pong hingin po natin sa ating Panginoong Diyos na may likha ng lahat. Yan, mahalaga po, humingi po tayo sa Kanya. Sapagkat sinabi niya, gagawin ko po kung kayo hihingi sa aking pangalan. Yan mga kaibigan, kapatid, ngunit ang banal na kasulatan po ay nagsasabi na at nagtuturo sa atin na kailangan natin hingin sa ating Panginoon ang mga bagay na ating kinakailangan. Maliit man o malaki, mga kaibigan, kailangan po hingin po natin sa ating Panginoon sapagkat po siya lang po ang tanging makapagbigay sa atin ng mga bagay na iyon mga kaibigan. Kung tayo ay manatiling mabuti at sumunod ng kanyang kalooban, kanyang ibibigay sa atin, igagawad sa atin ang lahat ng ating pangangailangan po mga kaibigan. Handa po siyang makinig at manood sa atin. Kung tayo lalapit sa kanya, sigurado po tayo mga kaibigan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ngunit mga kaibigan, bakit hindi po tayo mababahala? Yan. Tatlong punto po ang pag-aralan po natin ngayong umaga kung bakit tayo hindi mababahala sa ating mga pangangailangan sapagkat ang ating Ama nasa langit po ang may-ari ng lahat ng bagay. Ayan, tatlong punto po mga kaibigan, bakit hindi tayo mababahala? Una po mga kaibigan, sapagkat ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Ayan mga kaibigan, siya po ang lumikha ng langit at ng lupa. Ayan. Ayon po sa Genesis 1:1 ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ayan, talaga mga kaibigan kapatid, langit at lupa nilikha po ng ating Panginoon. Wala po tayong nilikha sa ating sarili sapagkat tayo rin naman ay nilikha ng ating Panginoon. Yan ang pinakamahalaga po mga kaibigan. Kaya wala po tayong may pagmalaki sa ating sarili, liban po sa pakikinig sa manlilikha po natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Bakit di tayo mabahala sapagkat ang Diyos ang may-ari ng lahat, siya ang makapangyarihang Diyos. Amen po mga kaibigan, wala na pong ibang makapangyarihan sa mundong ibabaw liban sa ating Panginoon. Ayon pa sa Revelation 4:11, ito po ang sabi sa Revelation, aming Panginoon o Diyos, karapat-dapat kang ang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay. Iyon. At ayon sa iyong kagustuhan, sila nagkaroon ng buhay na nilikha. Yes, mga kaibigan, ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng bagay ay kailangan po natin papurihan at luwalhatiin ang kanyang pangalan sapagkat po nag-iisang Diyos na makapangyarihan po sa lahat mga kaibigan. Kaya manatili tayong luwalhatiin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Bakit po di tayo mabahala sapagkat ang Diyos po ang may-ari ng lahat at siya po ang dapat nakatakutan. Yes mga kaibigan, ayon pa sa Ecclesiastes 12:13, sa kabila ng lahat, ito ay isa lamang na aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ay buong katungkulan ng tao. Yes mga kaibigan, ang buong katungkulan po ng tao ay kailangan may takot sa Diyos. At liban sa may takot sa Diyos, kailangan sundin ang kanyang mga utos. Yan ang ating katungkulan po sa mundong ibabaw. Kaya mga kaibigan, sino ba tayo na hindi magpuri? O sino ba tayong hindi matakot sa Diyos? Mga kaibigan, kung tayo ay matakot sa Diyos, kung tayo ay sumunod sa kanyang kautusan, nagkaroon po tayo ng tamang landasin na sinusunod mga kaibigan at sinunod po natin ang ating Panginoong Diyos mga kaibigan. Sinunod po natin ang ating katungkulan sa Diyos po mga kaibigan. Yan. Pangalawang punto po mga kaibigan, kung bakit di tayo mabahala sapagkat ang Diyos ang handang magbigay ng lahat ng bagay o ng ating mga pangangailangan. Amen po mga kaibigan. Siya lang po makapagbigay po sa atin ng lahat ng bagay. Una po, ipasa Diyos po natin ang lahat ng ating alalahanin. Yan.
na kailangan po natin ipasa Diyos ang lahat ng ating kakailanganin. Ayon pa sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Yes, mga kaibigan, kapatid, dapat po ipagkatiwala po sa ating Panginoon ang lahat ng bagay na kinakailangan po natin sapagkat po siya po ay nagmamalasakit po sa atin. Ibig sabihin, ibigay po niya sa atin kung ano ang ating kinakailangan po, mga kaibigan. Ang Diyos po ang handang magbigay sa lahat ng bagay, sa lahat sa lahat ng ating pangangailangan. Kailangan po, tayo po ay kumatok, hanapin po natin. Ayon sa Mateo 7:7-8, ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Mateo 7:7-8 hanggang 8. Humingi kayo sa akin at bibigyan. Sabi niya, humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Yan, mga kaibigan, sapagkat ang bawat humihingi at tumatanggap, ang bawat humahanap at nagkatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Yes, mga kaibigan, kailangan po natin hanapin sa pamagitan po ng pagkatok. Hanapin po natin, mga kaibigan, at tayo bubuksan po at makuha po natin ang mga pagpapagawad ating mga kahilingan. Yan po, mga kaibigan, kailangan po tayo po ay siya po ay handang magbigay sa atin kung tayo ay hihingi po sa kanyang pangalan. Ayan po, sabi po niya sa 14:14, kung hihingi kayo ng anuman sa aking pangalan ay aking gagawin. Ibig sabihin po, mga kaibigan, kung karapat-dapat sa atin po, mga kaibigan, ng ating hinihingi sa ating Panginoon, sigurado po tayo ay magkakaroon ng bagay na ating hinihingi po, mga kaibigan. Yan po yung ano sa atin ng Panginoon, turo sa ating Panginoon na kailangan po natin gagawin po, mga kaibigan. Pangwakas sa punto po, mga kaibigan, kung bakit tayo di mababahala sapagkat ang tamang gagawin po natin, kung susundin po natin ang tama nating gagawin, ay tayo po ay makakatanggap. Unang-una po, mga kaibigan, kailangan po tayo, kung nais natin na makatanggap, kailangan po tayo lumapit sa Kanya. Ayon sa Mateo 28:28 hanggang 29, lumapit kayo sa akin at kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan, sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Doon, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Yan. Makakatanggap kayo ng aking kapahingahan. Kung nais po tayo makapahinga o makapagpahinga sa ating mga kabigatan sa buhay, mga kaibigan, kapatid, sa ating paggawa po ng kasalanan, nais po natin makapahinga, mga kaibigan, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Yan, sabi ng James 4:8, sabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pagbago-bago ang isip. Yan, mga kaibigan, linisin po natin ang ating mga kamay, hugasan po natin ating mga kamay. Sa pamagitan ng ating kamay ay nakakagawa po tayo ng kasalanan po, mga kaibigan. At siyempre po, mga kaibigan, linisin po ang ating mga puso, tayong pabago-bago ang isip, mga kaibigan. Ayan, o kailangan po ayusin po natin ating mga sarili at lumapit po tayo sa ating Panginoon. Yes, ang tamang gawin po natin, mga kaibigan, upang matanggap po natin ang ating pangailangan, tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Ayon po sa unang Pedro 5:7, mga kaibigan, ito po ang sinabi, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ibig sabihin po, mga kaibigan, lahat po ng ating pangangailangan po ay kailangan po natin ipagkatiwala sa ating Panginoon sapagkat po ay may malasakit po sa atin at bibigyan po tayo, mga kaibigan, kapatid. Yes, mga kaibigan, para po matanggap po natin ang mga bagay natin pangangailangan, kailangan po gawin natin ang kanyang mga kautusan po, mga kaibigan. Ang sinabi niya sa Mateo 11:29, sa pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ayun. Nako, tayo nabubulan mo, mga kaibigan. Okay, mapahinga po tayo kung tayo po lumapit sa ating Panginoon. Siyempre po, mga kaibigan, sa 1:14-15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo aking mga utos. Kung iniibig po natin ating Panginoon, kailangan po, kung hingin po natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan po, ay bibigyan po tayo ng ating hiningi po, mga kaibigan. Kung tayo po ay umibig sa Kanya, gawin po natin ang Kanyang kautusan, mga kaibigan. Yan. Kaya, mga kaibigan, tanungin natin ating mga sarili, kumusta ba ang ating buhay? Kumusta ba po tayo ang ating buhay Kristiyano? Tayo po ba ay nakapaglingkod sa ating Panginoon na walang anumang sagabal sa buhay po, mga kaibigan? Nais po ng ating Panginoon na huwag tayo mabahala sa mga bagay nating pangangailangan. Bagkusingin po natin sa Kanya sapagkat siya po ang may-ari ng lahat. Siyempre po, mga kaibigan, tayo po ay mapakumbaba sa mga sarili upang matanggap po natin, mga kaibigan, at ang tamang gagawin po natin ay lumapit po tayo sa Kanya. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong pakikinig. Sana po
share, ibahagi po ang ating Facebook account sa kaming daan. Siyempre po ang ating YouTube account, Kuya Elmer TV, paki-subscribe and click the bell button para po marami-rami tayo, paki-add na rin po mga kaibigan para po marami po ang ating community po mga kaibigan sa ating YouTube account. Yes, maraming salamat po mga kaibigan at maraming salamat kay Alma and Primitivo Garino sa walang pagtulong po sa gawain ng Panginoon. Siyempre po si Mama Ani Gaitera ng Italy, maraming salamat po, pagpalain po kayong lahat. Siyempre shout out sa lahat na nakikinig at makikinig pa. Maraming salamat. God bless everyone. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programa. Maraming salamat po. Inyong napakinggan ang programang Ang Tanging Daan. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalang espiritual hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik.